Service, despite, serve. Okay. Ganun na lang mga kapatid. Serve despite the suffering. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise God. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos ka na hindi nagbabago. Diyos ka sa simula hanggang patapos, Lord. At Diyos ka ngayon na aming sinasamba. Unang-una, Lord, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakulang, pagkakamali, maging nakita sa aking mata. Narinig sa aking tainga, Lord. Hallelujah sa oras nito, Lord God. Isin mo po ako. Gawin mo po akong karapat-dapat, Lord, na magbahagi ng inyong mga salita. Gamitin mo lang po ako, Lord, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ma-distract ako, maging amo ko, Lord, na maganda ang kanyang tulog. Kahit na yung asawa niya, Lord, ay nagising, nawa, Lord, hindi pa siya magising, Panginoon. Lord, tulungan mo po ako, Lord. Gabayan mo po ako sa oras na ito. Tanging ito lang po ang aking kahilingan sa oras na ito. Double portion of your anointing, O Lord Jesus, ang iyong ipagkaloob sa inyong akang lingkod, Panginoon, na gagamitin. Wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya sa oras na ito, Lord, we claim victory sa pangalan mo. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, kaway-kaway kayo dyan kung ako po'y narinig ninyo. Ang ating key verse po, 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11, mga kapatid. Pero yung nabasa ko na diretso sa 14, no? Pero okay lang yun, mga kapatid. Hallelujah. Serve despite the suffering. Karaniwang na po nating naririnig dito sa devotional. Serve with gladness. Serve, continue serving the Lord. Hallelujah. Kumusta po tayo, mga kapatid? Nandoon pa ba yung galak natin at nandoon pa ba yung first love natin sa ating Panginoon despite sa suffering natin? Lahat po tayo, kanya-kanya po tayong mga suffering na pinagdaanan. Pero lagi nating tandaan na yan po ay daanan lang po natin. Huwag nating tambayan. Amen? Huwag nating tambayan yung mga problema dahil, hallelujah, bukas iba na namang problema. Kaya sa problema natin ngayon, huwag niyong asahan na bukas, Lord, huwag mo na akong bigyan problema. Amen? Hallelujah. Serve despite the suffering, mga kapatid. Sabi nga dito ni Apostol Peter, mga kapatid, amen? Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na kayo. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa panalangin. Okay. Despite sa suffering, ang sabi ni Peter o ni Apostol Peter, mga kapatid, amen, na magmahinahon, magmalakas, anong tawag dito, maging manalangin at mangagpuyat. Ibig sabihin pala ni Apostol Peter, mga kapatid, pag dumating ang ating mga problema sa buhay, hindi po natin kailangan na give up, no? No give up, no retreat, no surrender para sundalo. Praise God, hallelujah. Kaya sabi dito sa 5, amen, sa 7, mga kapatid, yun po yun ang ating binasa kasi, nag-4, at yung aking naman, 7 lang tayo magsimula, mga kapatid. Sa 8, nauna sa lahat, ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Maganda pala yung may pag-ibig tayo, no? Pag-ibig, nagpatawad tayo, nangingibabaw ang pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ay isa po itong, kumbaga kahit laki-laki ng kasalanan niya, mga kapatid, nandoon yung love. Nangunguna pa rin yung pag-ibig. Amen? Sa kapwa natin, kahit nagkakasala, sinisiraan ka, pero ang pag-ibig nangunguna sa puso natin. Amen. Sabi nga ni Apostol Peter, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtakip ng karamihang kasalanan. Amen? 9, na nabulol ako, no? Na mangagpatuluyan kayo ng walang kabulong-bulungan. Oh, praise God. Hallelujah. Meron po tayo ditong tinatawag, mga kapatid, na mga puntos, no? Based po sa ating nabasa, based po sa key verse na ating talakayin sa oras na ito, mga kapatid. Amen. Praise God. At tuloy nyo po ang prayer, mga kapatid, na hindi po tayo madidistract. Amen. Hallelujah. Apostol Peter ang nagsulat
about po dito sa suffering, mga kapatid. Suffering that Christian face and importance of serving the Lord despite these challenges. No? Hinikayat tayo ni Apostol Peter, mga kapatid, na despite sa ating mga suffering, loneliness, nandoon pa rin yung ating puso na maglingkod sa ating Panginoon. As we, marami tayong tinatawag na negative minsan, no? We are called to endure and serve with purpose. Ang isang tao kung alam niyo, nag-serve kayo na may purpose, may motivation tayo mga kapatid. Diba? Pag nag-aaral tayo, matapos lang ako sa pag-aaral, makuha ko itong aking tinatawag na skill, amen, makatapos ako, makapagtrabaho ako. Ang paglilingkod sa Diyos, ganun din po mga kapatid. Meron tayong motivation. Meron tayong motivation despite sa suffering, despite sa panghihina sa ating paglilingkod sa Diyos, nandoon pa rin yung ating eagerness na pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Number 1, mga kapatid, about the suffering. Suffering is temporary in nature, mga kapatid. Ano po daw? Suffering is temporary in nature. Sa verse 7 na ating pinabasa, all of pains will pass. Lahat ng sakit, mga kapatid, ay kumbaga mga kapatid, aalis, may wakas, may katapusan. Hello, narinig pa ba ako ninyo mga kapatid? May katapusan lahat ng mga sakit. Salamat sa mga Okay, mag-email lang kayo dyan. Salamat po. Hallelujah! Mayroong palang katapusan ang tinatawag na suffering. Kaya doon tayo, hintayin natin yun. Matapos lang talaga ito. Sa pagpanganak pa lang ng mga babae, makaanak lang ako. Wala nang suffering. Hindi natin alam pag-alaga ng mga bata, mga kapatid, suffering pa rin. Sister Jenny, hanggat buhay, may suffering talaga. Pero sa Bible, mga kapatid, ang sabi dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay, malapit na kayo ngang mga pahinahon at mga kuyat sa panalangin. Dahil ang sabi nga dito ni Apostol Paul, mga kapatid, suffering is temporary lang. Amen? Kaya ang verse po dito sa 7, all of our pains will pass. The end of all things is near. Malapit na matapos ang ating paghihirap. Kaya patuloy lang tayo, amen, sa devotional. Alam ko pong iba-iba yung pinagdaanan natin, daanan lang natin ha. Huwag po nating tambayan. Di ba? Dumaan lang tayo. Daanan ko lang yung problema na yan. Number 2, mga kapatid, suffering is tolerable things. Verse 7, letter B, we can bear the bitterness. Ano yung bitterness, mga kapatid? Sabi pa nga niya dito, mga kapatid, sa 7 pa rin tayo. Therefore, be clean-minded and self-control. Therefore, be clear-minded and self-control. Kung mayroon pala tayong mga problema ang tinuturo ni Apostol Peter, mga kapatid, sabi dito, ano daw? Praise God, maging mahinahon, mangagpuyat, manalangin. Di tayo mga kapatid, magwala na sa ating mga sarili, Pag may problema tayo, nandoon na yung natin. Ganito, ganyan ang buhay, wala na akong katapusan ng mga problema. Ganon, Pero hindi pala yan ang turo ng ating Panginoon sa atin. Kaya suffering, mga kapatid, we can bear the bitterness kung tayo po'y maging, mahinahon. And then, dulog tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin. Number 3, mga kapatid, suffering treatable with prayer pa rin. Malagpasan mo ang mga suffering, makontrol mo ang inyong mind sa pamagitan ng panalangin. So that you can pray. If you have problem, pray. Hallelujah. Idulog natin sa Panginoon, mga kapatid. God serve despite the suffering, mga kapatid.
Iba't iba yung suffering natin, mga kapatid. And I believe that, na ang iba, sukong-suko na. Suffering tayo sa finances. Amen? Tapos tayo sa trabaho minsan, mga kapatid, na maraming trabaho. Hallelujah, maraming alalahanin sa Pilipinas, mga OFW dyan. Sa mga teachers natin, marami din yan silang trabaho, gabisi-bisi nila, mga kapatid. Nag-suffer sila, mga kapatid. Amen? Marami silang mga, akala natin mga teachers sila, wala na silang problema. Mga pastor sila, wala silang problema. Meron! Hallelujah! Lahat tayo may kanya-kanyang suffering, mga kapatid. Kaya sabi dito, kung may suffering, can be prevented in prayer, mga kapatid. So, that you can pray, mga kapatid. Number 2, dito na po tayo sa number 2. Kanina, mga kapatid, meron po tayong number 1 numerical about the suffering po yun. At ito naman tayo, ABCD kasi yan, mga kapatid. Guys, sa number 2 na naman tayo, on numerical, sabi ito about the service. About sa service, kumusta po ang serbisyo natin sa ating Panginoon. Kailangan, ang sabi nga sa 8, mga kapatid, na una sa lahat, ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya sa number 2, about service. Kumusta ang pag-serve natin sa ating Panginoon? Nandoon pa ba yung kasayahan? Nandoon pa ba yung kagalakan? Amen. Yes, thank you Lord. Nandoon yung ating mahinahon. Amen. Letter A, serve with genuine love. Ang isang tao na nag-serve ka sa iyong amo, dito muna tayo, mga kapatid. Kung wala kang pag-ibig, lagi kang nagbagot-bot, mayroon ba dito mga OFW na gawa ka ng gawa doon? Sige, pagawa. Meron akong, yung kasama ko dito, laging nagreklamo, mga kapatid, no? Sabi ko, pumunta ka pa dito. Gusto man kaya ka magkapira, hindi pwede tayong kumuha ng pera na hindi natin pinagtrabuhan. Sabi ko ganun sa kanya. Magtrabaho ka na lang dyan kasi mas magaan ang trabaho pag may love. No? Ganun din po ang ating pag-serve sa ating Panginoon. Amen? Serve with genuine love. Kung wala kang love, mag-preside ka ba? Kahit busy ka? Hindi Pero dahil love mo si Lord, kahit busy ka, ang tainga mo, nakikinig sa Panginoon, nakikinig sa devotional. Hello? Kahit hindi ka man nagsalita, nakikita ka ni Lord. Grabe ang pag-ibig ng kapatid o ng anak kong ito. Amen? Hallelujah! Nagpapakita ng genuine love. Dito sa devotional, alam ko pong yung iba dito, mga kapatid, naglilinis ng CR, nagluluto, pero naka-headset yan sila, naka-bluetooth yan. O, tama? Parang ako lang din. Dahil nandoon yung genuine love natin eh. Kaya sabi sa verse 8, not to feel, to forgive with heart. Sabi ito, above all, love each other deeply, about love cover about multitude of sin. Siyempre, pagdating dito sa love, kailangan meron din tayong forgive, mga kapatid. Kung nasasaktan tayo, matuto din tayong magpatawad. Amen? Dahil kung hindi ka magpatawad, walang love na nasa puso mo, kapatid. Amen? Sabi dito, mga kapatid, about service. Letter A, serve with genuine love. At letter B, serve with generosity o generosity. Hallelujah. Generous ang ating pag-serve sa ating Panginoon. Amen. Verse 9, give without grumbling. Amen. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, nangagpatuluyan kayo na walang kabulubuluhan or magtulungan tayo na walang pagbulong-bulungan ba? Kumbaga, mga kapatid, maraming pagbulong-bulungan. Yung mga, nagtatulong ako dyan. Marami tayong mga nasasabi na mga, basta ako ganito, ganyan. Hindi yan generosity ha. Pero dahil wala man si sister nag-MC, ako na mag-MC. Nang yung ating generosity. Amen? Tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon. Tumutulong tayo na may nangangailangan ng tulong, nandoon ang ating pagtulong, mga kapatid. Ibig sabihin, meron tayong serve with generosity o generosity. Amen?
Hallelujah. Offer hospitality to one another without grumbling, mga kapatid. Letter B, mga kapatid, serve with generosity o generosity. Amen? Hallelujah. Letter C, mga kapatid, serve with gift of the Spirit. Kung wala tayong gift sa Espiritu ng ating Panginoon, paano tayo maging masaya? Paano natin malalaman na ito pala yung gift ko, ang magbigay ng time sa ating Panginoon? Amen? Verse 10, sabi nga niya dito sa verse 10, serve faithfully in full capacity. Amen? Serve faithfully in full capacity. Each of one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in various form. Amen. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay mayroon po tayong gift na espiritu na binigay ng ating Panginoon. Kaya sabi niya dito mga kapatid sa 10, sa 10 mga kapatid, no? Ito yung kasama ko. Okay, hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid, sa 10, na ayon sa kalooban na tinatanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya rin ng mabuting katiwala na may pagsaganang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, serve with generosity, mga kapatid, and gift of the Spirit. Dahil kung ano po ang binigay ng Panginoon sa atin na gift, ay sa atin lang din yan. Tayo lang din ang maggamit niyan dahil iba-iba po tayong mga gift na binigay ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya, letter A, mga kapatid, EBC, di na po tayo mga kapatid. No? Sa letter D, serve with glorification to God. Nagsiserve tayo para po mag-glorify si Lord. Use the spiritual gift to glorify God. Amen? Ipagamit natin ang ating spiritual gift para sa ating Panginoon. At alam ko na tayo po dito ngayon ay ipinapagamit natin ang ating gift sa ating Panginoon. Ang pag-MC lang na kahit busy tayo, Sister Mary Jean kanina, sa pag-serve lang natin mga kapatid, sa punta natin sa gawain sa Imo apps mga kapatid. Alam ko po yan, nahirapan din kayo, pero dahil love natin ang ministry, hallelujah, na ipinagkatiwala ng ating Panginoon, nang doon pa rin ang ating eagerness mga kapatid. Kaya ang sabi dito ni Apostol Peter mga kapatid na kailangan natin serve despite the suffering. Hallelujah. Kanya-kanya man tayong suffering, hallelujah, lagi nating tandaan na nagsiserve ako hindi sa sarili ko, kundi para mag-glorify ang ating Panginoon sa ating mga buhay mga kapatid. Kaya sabi sa 11 mga kapatid na kung sino mang nagsalita ay gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangagsiwa ay gaya ng kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Hesus Kristo na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghari magpakailanman siya nawa. Praise God. Hallelujah. Kaya sa atin mga kapatid, lagi nating isipin na nag-serve tayo para sa ating Panginoon. Nag-serve tayo para purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Even wala mang lagi ko po itong sinasabi, even walang nakatawag dito, nakakita sa'yo, hallelujah, walang naka-appreciate sa'yo, praise God, anong ginagawa mo, nahihirapan ka na nga, pero grabe pa rin ang inyong pag-serve mga kapatid, amen? Pero nakikita tayong lahat ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Si Apostol Paul, mga kapatid, isa po itong example na despite sa kanyang suffering, hallelujah, nagawa pa rin niya mga kapatid na pagsilbihan niya ang Panginoon. Amen? Despite sa kanyang maraming mga pinagdaanan mga kapatid, mula nung natanggap niya ang Panginoon, wala kayong nabasa na si Apostol Paul nag-backslide mga kapatid. Amen? Hindi siya nag-backslide mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya ganun din po nawa tayo, hallelujah, sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Anuman ang mga suffering natin, mga kapatid, serve despite the suffering, mga kapatid. Serve, hallelujah, na sabi mo, Lord, mag-serve ako sa iyo. Kahit anuman ang mga problema ko, mga kapatid, serve tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, kung matunas na kining akong lawas, no? Hallelujah. Makita na niya ang Ginoo, tagaan na siya glawas nga dili madunot. Ganun din po, di ba, ang ating gusto mga kapatid.
Kaya sa atin ngayon, nandito tayo, mag-serve tayo sa ating Panginoon. Kaya despite sa suffering mga kapatid, hindi dapat natin iwanan ang ating gawain sa ating Panginoon. Patuloy lang tayo mga kapatid. Yun po ang pinakamaganda sa isang mga tao na kahit sa mga problema mga kapatid, dahil sabi nga ng Hebreo chapter 10 mga kapatid verse 35, hallelujah, or 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umuurong ay hindi ko kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, serve despite the suffering. Hallelujah. Ikaw, hindi lang ikaw ang nag-suffer. Lahat po tayo dito ay nag-suffer po tayo mga kapatid sa mga problema. Problema financial, problema sa unsa pa mga problema ninyo. Minsan ano tayo problema natin yung ating pamilya, minsan hindi tayo tinitik sa ating mga pamilya, minsan kumustahin lang tayo pag ting sahod na, praise God. Pero hallelujah, serve pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa ating nabasa, kailangan natin ang ating Panginoon. Palagi tayong magpapuspos sa Kanya, Lord. Hallelujah, tulungan mo ako. Nandito pa nga yung sinasabi na dapat nandoon yung maging mahinahon tayo. Pagdating sa problema, ang gagawin natin, maging mahinahon ta at magpuyat at manalangin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Lahat naman tayo, mga kapatid, ay dumaan, mga kapatid, sa mga suffering. Amen? Hallelujah. Mga suffering na ating mga nadaanan, mga kapatid. Lahat po yan, mga kapatid, ay hindi po natin yan maiwasan. Lahat tayo makakaranas ng mga suffering na masasabi natin, mga kapatid, hallelujah, ano ba tong buhay na to? Amen? Pero salamat po sa Panginoon dahil kahapon po or dito sa devotional, mga kapatid, ilan na po tayong year dito. Marami pong nawala, marami din pong dinagdag ang Panginoon. Kahit anuman ang mga suffering na ating naranasan, mga kapatid, nang doon yung pag-ibigan, nang doon yung pagpatawad sa bawat isa, mga kapatid. Kaya ituloy-tuloy po natin yung pagkakaisa natin, hallelujah, at pagtulungan sa gawain ng ating Panginoon. Kung example, wala ang mag-send ng link, mayroon pong available, mga kapatid, na gagamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya despite serve despite the suffering, mga kapatid. Amen? Kaya nagpasalamat po ako sa bawat isa na nandito. Unang-una talaga sa ating Panginoon. Hallelujah, sa ating Sister Ruth na ating advisor, mga kapatid. Hallelujah. Maging sa inyong lahat dito, mga kapatid, sa ating mga maestra dito na kahit alam po natin, ang maestra hindi po sila basta-basta pero madali lang po silang madali lang po silang malapitan. Kung wala po yan, sila ang sasalo. Nakaka-bless, mga kapatid, na sabihin ko ba na hallelujah, nakakahiya man, pero siyempre nag-serve sila sa Panginoon, hindi sa tao, mga kapatid. Kaya thank you. Thank you sa inyong lahat. Hindi man namin kayo mabayaran dahil ang mga maestra, mga kapatid, busy po yan sila, lalo na si Ma'am Chali. Maestra po yan, pero nandoon, pag nalagay sila sa maggawa. Pero may mga maestra ngayon, mga kapatid, hindi na tayo papansinin. Pero iba ang kanilang pag-serve, mga kapatid. Nag-serve sila sa kanilang school, nag-serve din po sila sa Panginoon. Kaya thank you. Thank you din po sa inyong lahat, no? Sa kabila ng ating kabisihan, nandyan kayo si Ma'am Mary Jane. Mga maestra po to sila pero nakikita mo yung pagpapakumbaba nila pagdating sa ministry, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, sino ba naman ako po na wala naman akong masasabi na natapos pero hallelujah, nandoon talaga sila, mga kapatid. Kaya salamat sa inyo, no, na pagkumbaba talaga, nandoon yung pagka-humble, mga kapatid. Kaya ako, hiyang-hiya din talaga ako, no? Hallelujah, pero nandoon sa kanila ba, makitaan mo sila kung paano sila naglingkod sa Panginoon na nagpapakumbaba, mga kapatid. Kaya hallelujah, dito kasi sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, kalimutan natin kung ano po tayo dito sa mundo, no? Kung ikaw man ay engineer, kalimutan mo yan. Kung ikaw man ay nakatapos ng pagka-college mo, kalimutan mo yan. Kaya ganun din po ang nakikita ko sa kanila. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hallelujah, hindi nila dinala yung kanilang natapos, mga kapatid. Kaya ganun ang nais ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, praise God sa ating mga buhay, patuloy lang po tayo. Lagi po natin yung sinasabi na serve despite the suffering, mga kapatid. Marami po tayong naririnig na mga word of God dito po sa gawain ng devotional. Alam ko po siguro yung iba ay na-memorize na natin, no?
Hallelujah. Kaya God has called each of us to a specific service, mga kapatid, which come with both suffering and reward. Hallelujah. May we live purposely, serve the Lord despite the challenges with peace, mga kapatid. Kahit ano po daw ang mga mga hardship natin, mga kapatid, kailangan natin, mga kapatid, na harapin natin. Amen. Hallelujah. And mag-glorify natin ang ating Panginoon sa ating pamumuhay, mga kapatid. Ngayon, ang question natin, mga kapatid, dahil kunti lang po ang ating mensahe ni Lord at alam ko pong busog na po tayo ngayon, mga kapatid. I-review nyo na lang sa insight na natin pakinggan. Alam ko pong maraming mga insight ninyo. Hallelujah. Reflection po natin sa buhay o sa Word of God sa oras na ito. Hallelujah. Recognize the suffering, mga kapatid. Anong reflect dito, mga kapatid? Recognize the suffering. Ang tanong, mga kapatid, how do you view suffering in our life? What can I learn from it? Sa inyong sa inyo diyan ngayon nga available, mga kapatid, sagutin niyo po, mga kapatid. Ano po ba ang na-learn natin sa mga suffering na naranasan natin, mga kapatid? Number 2, enduring with purpose. Enduring with purpose. Dahil ang ating tinatawag na serve despite the suffering, enduring with purpose. Ang tanong, what motive me to serve the Lord despite challenges and hardship? Yan po ay sasagutin natin, mga kapatid. Ano kayang motive natin? No? Nag-serve tayo despite challenges of and hardship, mga kapatid. Number 3 na tanong, sabi dito nga, forgiveness and love. Paano ba natin magpakita na nagpo-forgive tayo at nangingibabaw ang pag-ibig? How can demonstrate genuine love? Paano ba natin anong tawag doon? Madimo ba yung genuine love and forgiveness towards other, even in difficult situation, mga kapatid? Paano ba natin? Tayo, mga kapatid, kayo, paano ba natin ma-forgive ang isang tao sa pamagitan ng pag-ibig? Paano natin ipapakita sa kanya ang love natin, mga kapatid? Tulad sa ating Panginoon, no? Hallelujah. And then, mga kapatid, hallelujah, a living spiritual gift, no, ay paggamit natin. What spiritual gift has God give you and me? And how can use them to serve other? Yan po ay tanong, mga kapatid, na pwede na din nating ipaliwanag, mga kapatid. Oh. And then, ito po, mga kapatid, ang reflect, no? Empower by prayer. How can prioritize prayer in our life to negative challenge and find strength? Paano ba daw natin ma-prioritize ang ating prayer, mga kapatid, sa kabila ng challenges sa buhay natin? Paano tayo makahanap o maka-find ng lakas, mga kapatid, no? Hallelujah. And then, call to service. Tinawag tayo na mag-serve, mga kapatid. What specific service has God called you, mga kapatid? Ano po ba ang tinatawag na um, specific na service na binibigay o pagtawag sa Diyos sa inyo, mga kapatid? And how can I fulfill it with purpose? Paano natin ma-fulfill yung purpose na binigay ng ating Panginoon? And last, trusting in God's plan. And then, mga kapatid, how can I trust God's plan of my life? Even when faced with uncertainly suffering. No? Walang kasiguruduhan na mga suffering na matapos pa ba to, mga kapatid? Ito po yung tinatawag na reflect. Letter R, recognize the suffering. Letter E, enduring with purpose. And letter F, forgiveness and love. And living spiritual gift. Paano ba tayo mamuhay, mga kapatid, no? Na nandoon yung spiritual gift natin. And empowered by prayer, called to serve, and trusting in God's plan, mga kapatid. Sa panahon ngayon, mga kapatid, balikan po natin ang ating key verse dito po, mga kapatid, na nababasa po natin sa 1 Peter chapter 4, mga kapatid, na kung babasahin natin at pakinggan natin, napakasarap, no? Na isang encouragement sa bawat isa sa atin, no? Hallelujah, na despite sa ating suffering,
nandoon pa rin yung pag-serve natin sa ating Panginoon. Kaya mahinahon po na sinusulat ni Apostol Peter, mga kapatid, sabi niya doon sa 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay malapit na. Ibig sabihin mga kapatid, malapit na. Mayroon tayong katapusan, yung pin na ating nararanasan. Kaya sabi niya mga kapatid na kayo'y mahinahon at magpuyat at manalangin. At kailangan daw natin mga kapatid na una, maging maningas tayo sa pag-ibig dahil sa inyong pag-ibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya nandoon pa rin talaga yung forgiveness natin mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang challenge sa ating mga buhay ngayon. Amen? Serve despite suffering mga kapatid. Praise God. Kahit man pagalitan tayo sa amo natin, serve pa rin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito mga kapatid. Ito lang po muna ang aking ma-share sa inyo mga kapatid. Hindi ko na po pinapahaba kasi alam ko pong marami na po tayong mga natutunan sa salita ng Diyos. Isa lang po itong review sa bawat isa dahil yung lingkod din po ay nakakuha na po ako ng 31 minutes, no? Salamat sa ating Panginoon at hallelujah. Ganun po ang salita ng ating Panginoon mga kapatid. Magmahalan, ibigay natin ang sapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Wala po tayong maitataas dito. Ako po'y lubos nagpapasalamat sa Panginoon na ako man din ay maraming kakulangon dito sa devotional. Hindi ko nga minsan nagampanan at kanina sabi ko pa mga kapatid, mag-testimony muna ako. Hallelujah na ibibigay ko sana kay Ate Ruth pero nakapagsabi na ko okay. Hallelujah kasi hindi ko talaga nabasa yung schedule ko mga kapatid. Pero sa topic pa lang na nag-study ako kahapon, sabi ko kung hindi ko ito mapasa ngayon, para lang din akong walang kwenta, no? Kasi sabi ko nga sa in-studyan, ito mo study ko kahapon, serve despite the suffering. Sabi ko, kung hindi ko ito mapapasa, tatawanan ako sa kaaway nito. Kaya, to God be all the glory mga kapatid na kahit pala sa aking suffering sa trabaho, dahil hindi pa talaga ako nakapagbaba mga kapatid, alam ko naman na magalit talaga yung amo ko na magising sila na hindi ko matrabaho yung sa baba. Kaya salamat ako sa Panginoon na ngayon mga kapatid, napag-share po ako sa konting salita ng ating Panginoon. Siksik-liglig po ang pagpapala sa lahat pong nakikinig mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, makapangyarihan na Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa inyong mga salita na narinig sa oras na ito. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito sa 20 plus soul, Lord. Hallelujah, patuloy mo po kaming gabayan. At nawa, Lord, ang aming pag-serve sa iyo, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik, Lord God. Salamat sa comfort mo, Panginoon, sa amin at lalo na sa pagkakataon, Lord, na i-share ko ang inyong mga salita sa oras na ito. Pagpalain mo, nawa, Lord, ang lahat ng nakikinig. Bigyan mo kami ng kasayahan, kagalakan, Lord, sa lahat ng gawain, sa iyong sa lahat ng plataporma, Lord, dito sa online, Panginoon. Maging sa imo man, O Lord God, hallelujah. Patuloy po namin ilapit sa iyo, Panginoon, na lahat ng mga gawain ay magtagumpay hanggang sa inyong pagbabalik, O Lord God. Alisin mo ang aming pagod, alisin mo ang aming panghihina spiritually, Panginoon, at bigyan mo kami ng kalakasang spiritual, O Lord Jesus, at 7 times anointing sa lahat ng tatayo sa pulpito, Panginoon. Iparanas mo ang inyong kalakasan na, hallelujah, kahit anumang bagyo, unos, Panginoon, suffering, Panginoon, manatili kami na mag-serve sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito, Lord Jesus, na ako man din ay inyong nagamit dito po sa devotional, Lord. Hiling ko po, Panginoon, na hindi lang po year ang aming celebration at hindi lang po online ang aming celebration, O Lord God. At nawa, Lord, mapatayo na din po ang aming church dito po sa devotional, Lord, sa lugar ng Tagum City, Panginoon. I believe that, Lord, na ikaw ang ikaw mag-provide, Panginoon, yan ang church, O Lord Jesus. Salamat sa lupa, Panginoon, na ibinigay mo na po, Lord God. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Kung ngayon, Lord, dito lang po kami sa online, and I believe and I declare sa pangalan mo, Panginoon, na magkaroon po kami ng church, Lord, physical church, Panginoon, upang doon po kami magsimba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito, Lord God.
Salamat sa mga tao, Lord, na ginagamit mo dito sa gawain mo, O God. Salamat sa mga nag-preside, salamat sa mga nag-testimony, salamat sa mga laan ng kanilang oras, Panginoon, upang makinig at upang magamit sa inyong gawain. Maraming salamat, Lord. Ganun din po sa aking amo. Hallelujah. Patuloy mong i-bless din po, Panginoon. Sa oras na ito, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa inyong pangalan. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid.